Sa oras na ito, ang mga tauhan sakay ng Russian Project 22,100 at 60 patrol ship na Sergei Kotov ay naniniwalang tapos na ang laban. Kakatapos lang nilang itaboy ang isang maliit na grupo ng Ukrainian drones malapit sa Kerch Strait. Ang commander, na kampanteng wala ng banta, ay nag-utos na bagalan ang takbo ng makina sa 12 knots para makatipid sa krudo. Ito ay isang malaking pagkakamali sa kanyang desisyon. Wala pang 3 milya ang layo, nasa tubig na ang tunay na bangungot. Ito ay isang Wolfpack na Magura V-5 uncrewed surface vessels at sila ay nangangaso ng sabay-sabay. Ang mga 18 piye na itim na speedboats na ito ay halos hindi makita ng mata. Ngayong gabi, dala nilang pinagsamang payload na 700 kilograms ng high explosives. Katumbas ito ng pagpark ng isang kotseng gawa sa purong TNT sa tabi mismo ng katawan ng barko. Sapat na lakas ito para baliin ang ilalim ng Sergei Kotov na parang isang maliit na sanga. Sa isang secure bunker, daan-daang milya ang layo. Pinapanood ng isang Ukrainian operator mula sa group, 13 ang mabagal na galaw ng barko gamit ang Starlink feed. Napanggisi siya ng malamig. Nakikita niya ang target na umiilaw sa kanyang screen, nakalantad at walang kalaban-laban. Masyadong maagang nagdiwang ang mga Ruso at hindi nila alam na may parating na 700 kilograms na pampasabog sa bilis na 42 knots. Itinodo ng operator ang throttle. Party time! Ang bulong niya. Ang countdown bago ang impact ay 28 minuto na lang, 1 o'clock a.m. Nagsimula ang operasyon gamit ang isang masterclass sa infiltration. Ang Magura V-5 swarm ay hindi lang basta nagpalutang-lutang mula sa Odessa dahil masyado itong delikado. Sa halip, sinamantala ng Ukraine ang mabigat na trapiko ng mga barko sa Green Corridor malapit sa Kerch Strait. Sa gitna ng radar clutter mula sa 12-12 ng grain barges at cargo ships, isang sibilyang barko ang tahimik na nagbaba ng rampa sa tubig. Pagbagsak ng mga drone sa alon, agad silang naghiwa-hiwalay base sa plano. Ang bait team, na binubuo ng 4 na standard Maguras, ay humarurot sa bilis na 78 knots. Dinisenyo sila para maging maingay, mabilis, at agresibo. Gumagawa sila ng malalaking alon para sadyang makita ng radar at sumigaw ng, "Heto ako!" sa Russian K-27 helicopter na nagpapatrolya sa itaas. Simple lang ang trabaho nila. Kumuha ng atensyon, magpaputok, at mamatay. Samantala, ang kill team, ang pares na may dala ng mabigat na 700 kilogram payload, ay gumamit ng ibang diskarte. Binagalan nila ang takbo at sumabay sa galaw ng alon para itago ang kanilang hugis. Ang mahalaga, gumamit sila ng isang encrypted mesh radio network. Pinapayagan nito ang mga drones na mag-usap ng direkta sa isa't isa para maiwasan ang jamming ng Russia. Kahit mawala ng contact ang operator sa isa, ang AI ng ibang drones ang gagabay sa grupo papunta sa target. Habang nakatutok ang mga baril ng Ruso sa mga plane, ang mga totoong tirador ay naglaho sa ingay ng dagat. Gumagapang palapit sa Sergei Kotov tulad ng mga anino sa sementeryo. 1:10 a.m. Tumugon ang Russian defenses ng mabilis at pulido na siya ring inaasahan ng Ukraine na gagawin nila. Ang piloto ng K-27 helicopter, gamit ang thermal optics, ay nakita ang init mula sa mabibilis na plane na tumatakbo sa tubig. Bumulusok ito pababa at nagpakawala ng sunod-sunod na unguided rockets na nagpaligalig sa dagat. Kasabay nito, ang main 76mm AK-176MA automatic cannon ng Sergei Kotov ay nagpaulan ng bala gamit ang radar guidance. Isa itong masaker, ang nangungunang decoy drone ay sumabog at nagkalat ang tubig at plastic nang tamaan ito ng heavy shell. Ilang saglit lang, pinagpipiraso ng machine gunners ng helicopter ang pangalawang drone. Para sa mga Ruso, mukha itong ganap na tagumpay. Ang threat indicators sa bridge ng barko ay bumagsak sa zero. Ang commander ng Sergei Kotov ay tumawa habang pinapanood ang pagkawala ng apoy sa tubig at humarap sa kanyang executive officer. Ang sabi niya, padala sila ng mga suicide toys na ito at ginagawa lang nating panggatong. Naniniwala siyang nadurog na niya ang pangunahing pag-atake ng Ukraine. Kampanteng malinis na ang lugar, iniutos niya sa mga gun crews na magpahinga
at pinabalik ang helicopter sa deck para magkarga ng gasolina. Nawala ang adrenaline at napalitan ito ng delikadong pakiramdam na tapos na ang trabaho. Nanalo sila sa laban, pero hindi nila alam na talo na sila sa Jera. 1:20 a.m. Ito ang sandali kung saan nagtagpo ang physics at psychology. Ang Sergei Kotov ay halos nakahinto na, at ang malaki nitong 76mm cannon ay nakatutok sa kawalan, kung saan nasira ang mga pin. Ang crew ay masyado nang naging relax pagkatapos ng laban. Ito yung tinatawag na adrenaline crash. Akala nila ay ligtas na ang paligid, pero 3 milya ang layo. Palapit na ang kill team gamit ang isang malaking bentahe. Hydrodynamic stealth. Ang Magura Vilima ay nakaangat lang ng 1.6 na piye mula sa tubig. Sa maalon at madilim na tubig ng Black Sea, ang mababang profile na ito ay halos nagpapawala sa kanila sa paningin. Ang Russian search radars ay nakaprograma na i-filter ang tinatawag na sea clutter tulad ng alon at basura para iwasan ang mga maling signal. Mayong gabi, ang algorithm na iyon ang naging hatol ng kanilang kamatayan. Nagtatatago ang Magura drones sa loob mismo ng ingay na sadyang binabalewala ng Russian computers. Sa Ukrainian bunker, isinagawa ng operator ang huling yugto ng patibong. Hindi niya pinadala ang mga drones sa isang direksyon lang. Hinati niya ang formation gamit ang Wolfpack tactics ng mga submarino noong World War II. Ginabayan niya ang mga drones na umatake mula sa 3 magkakaibang direksyon ng sabay-sabay. Isa sa likuran, isa sa kaliwa o port side, at isa sa kanan o starboard side. Isa itong tactical checkmate. Dahil nahulaan nila na magpapahinga ang mga Ruso pagkatapos ng unang engkwentro, naiposisyon ng Ukraine ang kanilang mga gamit sa perpektong lugar. Nakatay ang helicopter sa deck. Ang mga gunners ay wala sa kanilang mga pwesto. Ang barko ay hindi na isang mandaragat. Isa na itong nakalatag na target sa gitna ng hindi nakikitang bitag at hihilain na ng operator ang lubid. 1:25 a.m. Ang usok mula sa mga nasirang decoy ay nanatili sa ibabaw ng tubig na lumika ng makapal na artificial fog papunta sa barko. Ang Russian captain, na marahil ay nakahalata na masyadong tahimik ang paligid, ay nag-utos na panatilihing naka-full power ang electronic warfare suite. Ang jammers ng Sergei Kotov ay naglabas ng matinding ingay sa electromagnetic spectrum na kayang guluhin ang signal ng satellite. Sa teorya, lumilikha ito ng invisible shield na hindi kayang pasokin ng remote-controlled weapon. Pero napagandaan na ito ng Ukraine. Habang nagbiblink at namamatay ang signal ng Starlink dahil sa Russian jamming, hindi tumigil ang Wolfpack. Kusa na lumipat ang Magura drones sa kanilang Dead Reckoning Protocol. Gamit ang onboard gyroscopes at ang huling na etalang GPS coordinates ng barko, nag-lock sila sa lokasyon ng target. Hindi na sila lumilipad gamit ang wire. Lumilipad na sila gamit ang math. Ang jamming na inaasahan ng mga Ruso ay naging background noise na lang sa makinang alam na kung nasaan ang kanyang kakainin. Sa stern deck, ang piloto ng K-29 na helicopter ay lumalabas na ng cockpit at nagtatanggal ng helmet. Matapos ang matagumpay na operasyon kanina, lumapit siya sa barandilya para itapon ang upos ng sigarilyo sa dagat. Tumingin siya sa ibaba. Nanlamig ang kanyang dugo. Lumalabas mula sa dilim, 500 piye lang ang layo, ay hindi lang isa, kundi 5 magkakaibang guhit sa tubig. Hindi na gumagapang ang mga drones. Itinodo na nila ang kanilang throttle sa maximum. Ang ugong ng kanilang jet ski engines ay umabot na sa deck. Isang nakakabinging mechanical na sigaw na humihiwa sa hangin. Ang sigaw ng piloto ang bumasag sa katahimikan. Nagsimimulang umingay ang alarm. Pero wala nang magagawa ang physics sa sitwasyong ito. Ang helicopter ay nakatali at hindi magagamit. Ang main 76mm gun ay nakaharap sa unahan kung saan nasira ang mga pane at ang ikot ng turret nito ay masyadong mabagal para habulin ang mga speedboats sa likuran. Sinububukan ng heavy machine gunners na itutok ang kanilang mga armas, pero palapit na ang mga Magura sa bilis na 42 knots habang nagzizigzag para hindi tamaan. Isa itong eksena ng matinding kaguluhan. Nagtatakbuhan ng mga sailors sa deck, nadudulas sa basang bakal, at nagsisigawan ng magkakaibang utos. Sumigaw ang kapitan ng full power sa mga makina. Pero ang isang 1,700 toneladang barko na umaandar ng 12 knots
ay hindi basta-basta nakakatakbo. Ito ay umuungol lang. Ang Sergei Kotov ay isang mabigat at mabagal na hayop na sinusubukang takasan ang mga lobo na nakakagat na sa kanyang paanan. Sumara ang patibong sa tamang oras at nahuli ang Russian crew sa pinakamasamang pwesto. Relax. Walang hawak na armas at nakatingin sa maling direksyon. Dumating na ang Ghost Fleet at may dala itong sapat na C4 para patagin ang isang buong city block. 1:27 a.m. Ang oras ay mabilis na lumipas mula minuto hanggang segundo. Sa Starlink feed ng nangungunang Magura drone, kitang-kita ng operator sa bunker ang takot sa kanilang mga mata. Nag-zoom in ang camera at nag-stabilize laban sa talsik ng tubig. Ang eksena sa deck ng Sergei Kotov ay isang obra maestra ng panic. Ang kayabangan kaninang 20 minutes ago ay naglaho na at napalitan ng matinding takot. Iniiwan na ng mga sailors ang kanilang battle stations at tumatalon sa nagyeyelong itim na tubig. Alam nila kung anong parating. Alam nila na ang manipis na bakal ng barko ay hindi kayang pigilan ang halos 1 tonelada ng explosives. Sumisigaw ang Russian captain sa PA system. Naguutos ng hard turn sa kanan. Pero ang 1,700 toneladang barko ay hindi lumiliko ng mabilisan. Dumudulas lang ito na parang bloke. Walang habas na nagpapaputok ang heavy machine gunners. Nagbabaga na ang mga kanyon at nagpapaalsik ng tubig ilang talampakan lang mula sa ilong ng drone. Pero ang Magura ay masyadong mababa, masyadong mabilis at masyadong maliit. Umiiwas ito sa mga bala ng may robotic precision, ginagabayan ng kamay sa Kiev na naghintay buong gabi para sa momentong ito. 45 segundo, bulong ng operator. Kalmado ang pulso niya. Hindi lang siya nagmamaneho ng drone. Nagdadala siya ng hatot. Naghiwalay ang grupo para sa final run. 2 drones ang pumunta sa gilid para ipit ang barko. Habang ang heavy hitter, ang unit na may dala ng karamihan sa 900 kilogram payload, ay tumutok direkta sa likuran o stern. Ang target ay hindi lang ang katawan ng barko. Target nito ang propeller shafts at ang imbakan ng bala para sa 76 na mm cannon. 10 seconds. Ang ugom ng drone engines ay sapaw na sa sigaw ng crew. Ang K-29 na helicopter sa deck, na puno ng gasolina at armas, ay malaking nakikita sa camera frame. Isa itong malaking sekundaryong bomba na naghihintay lang sindihan. 5 seconds. Nakita ng operator ang isang Russian sailor na natigilan sa barandilya, hawak pa rin ang sigarilyo, at nakatingin direkta sa lens ng camera ng kanyang berdugo. Ang koneksyon ay intimate, nakakatakot at pinal. Sa katahimikan ng bunker, numiti ang operator at bumulong ng huling linya na yung gabi. Sweet dreams, comrades! Ang katahimikan ng Black Sea ay binasag ng 3 magkakahiwalay na pagsabog na yumanig sa paligid. Ang unang Magura V-5 ay bumangga ng diretso sa likuran ng Sergei Kotov at sumabog ng may lakas na parang tren. Ang pinsala ay sakuna. Agad na pinutol ng pagsabog ang propellers at rudder ng barko at pinilipit ang matitibay na bakal na parang pretzel. Umugong ng malakas ang patrol ship, tumalsik ang mga sailors sa bridge at nabali ang gulugod ng barko. Pero nagsisimula pa lang ang bangungot. Bago pa makatayo ang crew, tumama ang pangalawa at pangatlong drone sa kaliwa at kanang bahagi ng barko. Hindi ito tsamba. Ito ay surgical strikes na nakatutok mismo sa engine room at sa ammunition magazines ng 76 na milimetro cannon. Ang resulta ay isang chain reaction na ginawang floating volcano ang $65 milyong na sasakyang pandagat. Isang shockwave ang umakyat sa mga decks at humanap ng lalabasan. Tinaman nito ang fully fueled na K-29 na helicopter na nakatali sa likuran. Pumutok ang tangke ng gasolina ng aircraft at nagliyab agad na lumikha ng malaking fireball na lumamon sa likuran ng barko. Nagliwanag ang gabi ng kulay. Kahel na makikita ng ilang milya habang sumasabog ang mga bala ng helicopter at nagkakalat ng shrapnel sa deck. Sa sumunod na 40 minuto, isang desperado at magulong drama ang nangyari sa tumatagilid na deck. Ang Russian damage control teams na sinanay lumaban sa sunog sa dagat ay sinubukang iligtas ang kanilang naghihingalong barko. Pero isa itong laban kontra sa gravity
at laging nananalo ang gravity. Pumps! Pagganahin niyo ang pumps! Sigaw ng kapitan sa radyo. Pero walang kuryente. Binaha agad ng drone strikes ang main generator room. Madilim at patay na ang barko. At nakatagilid na ng 20 degree pakanan. Walang silbi ang mga handheld fire extinguishers laban sa impyernong gawa ng aviation kerosene at high explosives. Nagpadala ng desperadong tawag sa radyo sa mga kalapit na tugboats at sa iba pang Black Sea Fleet. Mayday! Mayday! Pinapasok na kami ng tubig! Massive structural failure. Pero masyadong malayo ang tulong at masyadong malapit ang takot. Nag-atubiling lumapit ang ibang barko ng Russia sa takot na may mga drones pang nag-aabang sa dilim para gawing biktima ang mga rescuer. Nang umabot na sa 40 degree ang tagilid, ibinigay na ang huling utos. Abandon ship. Tumalon ng mga sailors sa nagyayelong itim na tubig, napapaligiran ng nasusunog na langis at mga basura habang pinapanood ang kanilang makabagong tahanan na umuungol sa huling paglubog nito sa kailaliman. Sa pagkawala ng Sergei Kotov sa ilalim ng alon, sumali ito sa isang prestihiyoso ngunit nakakahiyang underwater club. Hindi lang ito isang lumubog na bangka. Ito ang pinakabagong kabanata sa sistematikong pagbuwag sa Russian Navy. Kasama na nito ang flagship cruiser na Moskva, ang Caesar Kunikov, at ang Ivanovets sa ilalim ng Black Sea. Isipin nyo ang geopolitics dito. Ginawa ng Russia ang mga barkong ito para harangan ng Ukraine, ipagdamot ang butil sa mundo, at magpakita ng lakas. Sa halip, ang Ukraine, isang bansang halos walang conventional navy, ay napilitan ng makapangyarihang Black Sea Fleet na tumakbo at magtago. Iniwan nila ang kanilang historical na tahanan sa Sevastopol at umatras daan-daang milya pasilangan sa Novorossiysk. Takot sila sa mga plastic na bangka na kinokontrol ng Starlink. Ang paglubog na ito ay naglinis ng playing field. Sa pagkawala ng Kotov, ang Western Black Sea ay naging no-go zone para sa Russia. Ang Grain Corridor, na mahalaga para mapakain ang mundo at mapundohan ang depensa ng Ukraine, ay mas malawak at mas ligtas na ngayon. Sa tuwing may lumulubog na barkong tulad nito, tumataas ang insurance rates ng mga barko ng Russia at bumabagsak ang moral ng kanilang mga sailors. Tingnan natin ang mga numero sa huling pagkakataon. Gastos sa Russia, $65 million para sa barko, $10 million para sa helicopter, plus ang training ng specialized crew. Gastos sa Ukraine, humigit kumulang $1 milyong para sa ilang Magura V Lima Jones. Isa itong asymmetric trade-off na hindi kayang tapatan ng kahit anong military budget. Ipinagpalit ng Ukraine ang ilang jet skis para sa isang corvette. Sumikat ang araw sa isang walang laman na bahagi ng tubig na puno ng langis, kung saan naroon dati ang isang warship. Ang leksyon para sa Kremlin ay brutal. Pwede kang gumawa ng pinakamalalaking barko, maglagay ng pinakamalalaking baril, at magpalipad ng pinakanakakatakot na helicopters. Pero kung magiging kampante ka, kung magre-relax ka kahit isang segundo laban sa isang kaaway na ganito kadeskarte, wala kang mapapala, kundi maging isang mamahaling artificial reef. Naghintay ang Ukraine. Nanood sila. At nang dumating ang tamang oras, ginawa nilang libing ang isang selebrasyon. Ngayon, gusto kong marinig ang opinion nyo. Kung ikaw ang commander ng Group 13, ano ang susunod na target sa bingo card mo? Ang Kerch Bridge ba? O baka isang special delivery para sa Black Sea Palace ni Putin? Ilagay ang inyong coordinates sa comments sa ibaba. Binabasa ko ang lahat. Kung nag-enjoy kayong panurin ang pag-delete sa isang $65 milyong na warship gamit ang remote-controlled jet ski, i-smash nyo ang like button dahil malaking tulong ito sa channel. At huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Dahil hindi tulad ng mga Russian radar operators, siguradong ayaw nyong matulog kapag lumabas na ang aming susunod na video. I-share ang video na ito sa isang kaibigan para tulungan kaming talunin ang algorithm, tulad ng pagtalo ng Ukraine sa Black Sea Fleet.